Good afternoon, this is Tommy Family. Kapagpala ang aming po sa ating lahat. At ikaw ang busy pa. Busy pa. Pero thank you Lord na tayo narito ngayon sa tahanan ng ating Panginoon upang tayo ay magpulit ng pasalamat. I'm your brother, yung sinakalangin. Kasama ko si brother. Yes. Salamat sa Panginoon. Tayo ay unanan natin ang ating mga sarili. Ang dalawa ang lahat. Yung ibang busy pa.
Come on, church now! Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Alam niyo mga kapatid, every Sunday, palagi natin naririnig at dinideclare ang pangako ng ating Panginoon. Marami na iba sila nagtatanong, Lord, mayayari pa ba ito? Huwag ka kasi magtiwala sa tao, mga kapatid. Maraming beses ka nang nabigo sa tao. Pero ipahin mo si Lord, mga kapatid. Dahil kapag
Lord, sapagkat Ikaw ang Diyos na makikita ng lahat at nakakaalam ng puso ng bawat isa, Panginoon. Tinataas ko po ang mga kapatid ko, pinakanyang laban at pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Nababato mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo ang bigat na kanilang ginagala, Panginoon. Naririnig mo ang kanilang panalangin. Lord, ipakita mo ang iyong pagkilos. Pagalingin mo ang may makaramdaman. Bigyan ng kapayapaan ang naguguluhan, Panginoon. Palalakasin mo ang mga namihina, Panginoon. Lord, magbukas ka ng matutuan ng magpapasat at maranasan namin ang fullness sa aming buhay at kagalakan. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, Panginoon, pupunuin mo ang aming mga pamaling at hindi na kami mamumutang, Panginoon, sa aming panalangin, Panginoon. Kaya, Panginoon, manahan ka sa aming mga awitin at papuri at pagsamba. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa mga pangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen.
patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon, papurihan ang ating Diyos. Ngayon, bago tayo tumako sa ating pag-out at pagpapatuloy sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, ang sabi sa Kawikaan Church, Kawikaan chapter 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang malalim sa sarili mong kaunawaan. Mga kapatid, have you heard a statement that to see is to believe? Minsan gusto natin makita muna ang mga sagot bago tayo magtiwala. Minsan gusto natin makita ang informasyon bago tayo maniwala na magpo-provide ang Diyos. Minsan naman gusto natin makita ng breakthrough bago tayo maniwala na may breakthrough na paparating. Pero kapag mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nagsasabi, Lord, kahit hindi ko pa nakikita, magtitiwala ako. Kahit may problema, magtitiwala ako. Kahit may paghihintay, magtitiwala ako. Kahit hindi ko maintindihan ang mga gawa mo, nagtitiwala ako. Kahit tahimik ang paligid, magtitiwala ako. Dahil ang Diyos na pinagtitiwalaan natin ay hindi nagbabago. Mga kapatid, maaaring nagbabago ang sitwasyon natin. Maaaring din nagbabago yung mga tao sa paligid natin. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Nagpatuloy tayo umawit sa Kanya. And this song be a prayer ng bawat isa sa atin. Na sa anumang sitwasyon, sa anuman ng ating kinakaharap, patuloy tayo magtiwala sa atin. Hallelujah. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala
binigyan na kayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, hindi lang tagumpay laban sa sakit ang binibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang laban sa kahirapan ang binibigay na katagumpayan ng ating Panginoon. Bilang konteksto, ang tinutukoy na tagumpay dito ay tagumpay laban sa kamatayan na ang pinakatakutan ng sanlibutan. Yung kamatayan pero na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay may buhay na pag-asa na kahit tayo ay mamatay ang katawang lupa natin dito sa mundo, may pag-asa tayo na tayo'y bubuhayin muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, sabi ko, kaya magpagtatag ka. Huwag kang patina at maging masipag sa gawain sa ating Panginoon. Sapagkat hindi masasayang ang lahat ng ating paghihirap sa Kanya. Kaya mga kapatid, let's continue to encourage one another. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Thank you, Lord. Let's go naman sa kasayo. Bawat isa. Come on, church. Tungkol sa
Amen. Thank you, Lord, Sis Bel. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. All the time. Amen. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. And binabati na po pala natin ang ating mga online viewers. May mga kapatid po tayo na nanonood from Japan, from China. Pilaw-pilaw po sa ating lahat, mga kapatid. And of course, sa mga kasama natin ngayon, ayan, join them for the first time. Ayan, meron ba second time o third time? Thank you, Lord. At isang pinagpalang araw ko muli, mga kapatid, ako nga po pala si Sis Novi. Ano po si Brother Ken? And we are here once again to encourage everyone in the area of giving. Ayan, thank you, Lord, sa mga kapatid natin. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, meron po kami katanungan ko sa bawat isa. Mga kapatid, sino po dito ang may mga prayer requests? Ayan, taas na po ang kamay. Ayan, mukhang madami, no? Siguro lalo na po doon, no? Prayer and fasting po natin. Talagang napakahaba po ng listahan natin. We pray for healing, protection, provision, breakthrough sa family, sa study, sa work, at marami pang iba. And I believe marami na rin po ang sinagot ni Lord sa mga prayer requests natin. Taas na po ang kamay sa mga may answered prayer na. Yes! Thank you, Lord! Talagang napakabuti po ng ating Panginoon at talagang rin po ba na masaya po si Lord kapag binibless niya po tayo. At hindi lang po siya talagang Diyos na nakikinig, kundi talagang sumasagot po siya sa ating mga panalangin according to His will and perfect timing. And speaking of prayer requests po, mga kapatid, alam niyo po bang may isang babae din po sa Bible na may matinding prayer request, and her name is Hannah. Ayan. Siguro familiar na po tayo dito sa story ni Hannah na mababasa po natin sa 1 Samuel. At sa hindi pa po nakakaalam, alam niyo po ba na si Hannah po ay isa pong barren or baog? Ayan. Noong panahon po nila, mga kapatid, ang kawalan po ng anak ay tinuturing na malaking kahihiyan. Talagang lahat ng pangungutya, yung rejection, kapag wala kang anak ay talagang malaking ano po yun sa kanila yung bagay. Kaya siguro po, no, alam niyo, ang kagandahan po kay Hannah sa kabilang po ng kanyang pinagdadaanan, hindi po siya tumakbo palayo sa Diyos, kundi lalo pa po siyang tumakbo sa presensya ng Diyos. Taon-taon po pumupunta si Hannah sa Shiloh, ang lugar ng pagsamba, at doon po sinusumulahan ni Hannah sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, meron pong pagkakataon na habang siya ay nananalangin, si Hannah po ay napagkamalang lasing ni Paring Eli. Dahil po nanginginig po yung kanyang bibig sa tindi ng kanyang pag-iyak habang nagpe-pray. Siguro po marami po nakaka-relate dito kay Hannah. Yung bang hindi po masabi ng bibig ang laman ng ating dibdib. Talagang mapapaiyak ka na lang po sa harapan ng ating Panginoon. At napakasarap naman po ang pakiramdam after po natin na mag-pray at isuko sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. Nakakaramdam po tayo ng kapayapaan. At alam niyo po ba, may sinabi po si Paring Eli po kay Hannah sa verse 17, sabi po ni Hannah, ay sabi
Amen. Mga kapatid, kapag tayo ay nagbigay, huwag na rin natin bilangin pa ng bilangin yung binigay natin sa ating Panginoon. Na ganyan, Lord, nagbigay ako ngayon, dapat next month may harvest na ako. Ako, mga kapatid, hindi mo ganun ang faith natin para sa ating Panginoon. Ang binhi ay may proseso, mga kapatid. Ang pagpapala ay may tamang panahon. Ang trabaho natin, mga kapatid, ay magtanim. Pero si Lord na ang magpapalago nito. Kaya huwag mo nang silipin pa ang binhi itinanim mo, kapatid. Ipaubaya mo na sa Diyos ang proseso nito. Dahil kapag panahon na ng ani, hindi ikaw ang magbubukas ng langit. Sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10, ang Diyos mismo ang magbubukas ng dumungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Amen. Kaya nga kapatid, sabihin niyo po ulit sa inyong katabi, go in peace. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya nga kapatid, itaas na po natin ang ating mga kaloob at tayo bimanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga binihing ito. Salamat sapagkat hindi ka lang Diyos na nakikinig at tumutugon sa aming panalangin, kundi may isang salita at hindi malamo. Lord, tulad ni Hannah, tulungan mo kaming dalhin ang lahat sa iyo. Tulungan mo kaming maging mabuting katiwala sa maliit. At sa ngayon ay magpagkakatiwalaan kami sa malaki. Tulungan mo kami maging tapat sa pagtatanim, Panginoon, dahil naniniwala kami sa tamang panahon ay kami ay aani ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Bless mo, Lord, ang mga anak mo sa mga kanilang trabaho, pagbalain mo ang negosyo, at ipaparanas mo ang siksik-tiktik na umaapaw at pagpapala sapagkat ikaw ang aming source at provider, Panginoon. Sinusuko na namin sa aming finances ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang magpapalago nito, ang bawat binhi na aming itinatanim. Salamat po, O Diyos. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.